Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, kahapon ho, 22 ho ng Abril, ay magkasabay ho, nagkaroon ng hearing itong mag-amang ito. Itong si BP Inday Sara Duterte, dyan ho sa House of Representatives, dyan ho sa Committee on Justice para talakayin ho ang iba't ibang elemento na ipinil ho sa kanya ng impeachment case. Mga kababayan. Ito naman hong kanyang tatay, na si former President Rodrigo Roa Duterte, dati nating presidente, sa Mampalad, ay meron naman ginawang hearing din dyan ho sa ICC Netherlands The Hague, na kung saan ay maglalabas na ho ng desisyon kung ano ho ang kanilang hatol sa inapela ho ng kampo. Kampo ni Digong, na kung saan ay ito raw ICC ay walang jurisdiction dito sa Pilipinas. Walang jurisdiction ngayon wala. Pero bakit ba nawalan ng jurisdiction? Kung matatandaan natin mga kababayan, 2011 nagsimula ho magkaroon ng jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas. 2011 kung di tayo nagkakamali. Ngayon sabi nila ay bakit naman daw si Digong hinihiring pa dyan, iniimbestigahan dyan pa sa ICC, dyan sa The Hague, Netherlands. Meron naman daw tayong korte, prosecutor, mga piskal, mga abogado. Tama, meron naman. Bakit nga naman doon? Ngayon, ang punto natin, ang katanungan natin, kung ang stand naman pala natin dito sa Pilipinas, meron tayong prosecutor, piskal, mga abogado, mga judge, korte. Sa madalit salita, meron tayo ritong korte para maglitis ho ng mga kaso. Bakit pa nga sumali ang Pilipinas noong 2011 dyan? Naturalmente, kapag sumali ang Pilipinas dyan noong 2011, darating ang panahon, possible, pwede na merong maimbestigahan dyan na Pilipino. Para saan pang sumali ang Pilipinas dyan tapos magtataka bakit may hinihiring dyan, meron naman tayong korte rito. So, parang tanga yung tanong, di ba? Gobyerno ang sumali dyan, tas gobyerno rin ng mga politiko rin na nagsasabing meron pala tayong korte, bakit dyan nililitis? Dapat nga, hindi na tayo sumali. Di ba? Napaka simpleng di ba? Punto ngayon, 2011 tayo nagsimula diyan. Masakop, sumali diyan sa ICC court. Magkaroon sila ng jurisdiction sa atin. Naging presidente ho si Digong 2016. Nagkaroon ng war on drugs, extrajudicial killing. Nagfile ho si dating Senador Antonio Trillanes ng Crimes Against Humanity hindi rito sa Pilipinas dahil naniniwala siya kung dito siya nagfile noong 2017 ng Crimes Against Humanity dito sa Pilipinas ay walang mangyayari. Dahil ang presidente nun si Digong, sila hari rito nun So may chance naman na doon siya magkaso ng Crimes Against Humanity dahil sakop tayo ng ICC. So yun na nga, nangyari na, naganap na, nag-file ho siya ng 2017. Di gumugulong na, 2017, 18, 19. Nung naramdaman ho ni Digong na may nangyayari ng investigasyon, ay hindi ho nagkaroon ng botohan sa Senado, hindi ho nagkaroon ng botohan sa Congress. Siya ho mismo, nagputol, ginamitan niya ng kanyang kapangyarihan. Inalis niya ang ugnayan ng Pilipinas at ICC Court. So makatuwid, tinanggalan niya ho ng jurisdiction ang ICC rito sa Pilipinas. 2019, na kung saan may na-file na noong 2017 si dating Senador Antonio Trillanes. So makatuwid, tinanggal niya ito ng hindi maganda hangarin. Tinanggal niya ho para hindi sa Pilipinas, hindi para sa taong bayan. Para kanino? Para sa sarili niyang kapakanan. Kumbaga, tinanggal niya ho ang jurisdiction ng ICC rito with bad faith. Naliwanag yan. So, pasok pasok. Nung ipinal ho ni dating Senador Antonio Trillanes ang Crimes Against Humanity 2017, may jurisdiction pa.
So, napaka-bias naman yun ha. Kung kailan may naisampa, doon mo tatanggalin. Okay sana, kung tinanggal mo, kahit isang kaso, walang may hawak sa atin ng ICC. Merong iniimbestigan, bigla mong tatanggalin. Ba't nga naman di niya tatanggalin? Siya iniimbestigahan, presidente ng Pilipinas dati. Ayan ngayon, mga kababayan, kahapon na 22, maglalabas na nga ho ng mabigat na desisyon itong ICC na kung saan ay ang desisyon nila kung nasasakop tayo or hindi ng kanilang ICC court. Sabi ko nga, malamang ito hindi mapagbigyan ng ICC. Bakit? Ang-analyze ho natin mga kababayan. Nung ang dami na ho kasi i-final ho, ang dami na ho inapilan itong mga taga-kampo nila Digong. Lahat naman hindi na pagbigyan ho ng ICC. Lahat binasura. Kahit naman ako, ibabasura ko lahat yan. Isipin mo na si Digong di pa na-aresto, nahuhuli. Ang yabang dito sa Pilipinas niyan. Kung ano-ano sinasabi, so babarilin niya yung mga taga-ICC. Paiikutin niya lang, minumura at kung ano-ano pa. Napakarami. Sa tingin niyo ba, hindi nalalaman ng mga judge yun sa ICC? Malamang nababalitaan niya yan. Nababalitaan nila. So, lahat ng kanilang apila, request, basura. Sabi ko nga, paano pagbibigyan ng ICC, etong kahilingan nila na itong ICC ay walang jurisdiction sa Pilipinas at kinakailangan ay pauwi na si Digong, yun nga lang request nila, apila nila na magkaroon ng interim release. Naaampunin muna siya ng ibang bansa at kapag may hearing dito sa Dahig ICC, Netherlands, pupunta-punta na lang siya. Yun nga, hindi na pagbigyan Ito pang ibasura yung kaso. So, doon pa lang malalaman mo na ang hatol Talagang basura lang ito. Ibabasura lang yung request nila na dapat maintindihan yung ICC na may jurisdiction kayo, na wala kayong jurisdiction sa Pilipinas. Sigurado, babasura yun Interim release nga, binasura tapos yung, isipin mo, anong silbi nung yung interim release, binasura, tapos, ito namang inapilan ng grupo nila Digong na pauwi na si Digong dahil walang jurisdiction ng ICC. So, wala conflict, walang kakwenta-kwenta, kaya siguradong mababasura ito. At ito na nga nangyari. Ito, nasa balita. ICC Appeals Chamber reject second ground of Duterte appeal. Hindi pinagbigyan by majority ng International Criminal Court or ICC Appeals Chamber ang ikalawang ground ng apela ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kino-question na Jurisdiction International Tribunal sa kanyang kaso. So, binasura po, mga kababayan. So, ibig sabihin, magtutuloy-tuloy ho itong ginagawang paglilitis ho ng kaso ni Digong na kasong crimes against humanity. At may mga, ho siya dyan, may mga kasabwat ho siya dyan. According kay Atty. Conti, 8 to 10 years daw ho itatagal ito. So, nako, mga kababayan, sa totoo lang, ang nag-apila niyan grupo, attorney rin ho ni Digong, itong si Atty. Kaufman. Although ito si Atty. Kaufman, gusto niya daw mapauwi si Digong sa Pilipinas. Pero kung titignan mo, parang pabor sa kanya, no? Paldo. Bali-balita lang Hindi naman natin sinasabing totoo ito. Ito kumakalat sa social media. Ang bayad ho kay Atty. Kaufman sa loob ng isang buwan, 150 million. Siyempre nga naman, dating presidente pinagtatanggol, tapos dito pa hinihiring sa International Criminal Court. Diyan sa ICC. Sabi dito, hindi na nasurpresa si Nicholas Kaufman sa desisyon ng Appeals Chamber ng International Criminal Court na kinatigan may jurisdiction ang korte sa kasong crimes against humanity laban sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Kaufman, nauna na niyang pinayuhan si Duterte na huwag umasang papabor sa kanila ang desisyon. Buti naman alam mo. Isipin mo kung tatagal to na 8 to 10 years tapos binabayaran si Kaufman buwan-buwan ng milyones.
di paldo, di pabor sa kanya. Ha? Di, ang laki ng income niya buwan-buwan. Kunyari lang yan, pabor sa kanya yan. Kunyari lang nagmamalasakit yan. Ha? Pakinggan natin to, mga kababayan. I'm sorry to say that we weren't really surprised about today's decision. I was even hinting at it yesterday. When I met the former president, I said, don't build up your hopes, and he was stoical. And the reason why I said that was because, you know, the court is at the present moment in time in existential crisis, what with the threat of sanctions from the United States. It's got a chief prosecutor who's currently embattled and embroiled in allegations of sexual misconduct. He's trying to fight his way back to this court, and half his own office don't want him back here. And what would the practical effect of this decision today have been if it had gone our way? Essentially, it would have voided the court's docket. There would have been nothing left for this court to do, apart from the case of some insignificant human trafficker from Libya. The former president of the Philippines, Rodrigo Duterte, is the big catch of this court, and it was never really my impression that they would let him go that easily. Of course, we also have the confirmation decision coming up in the next... Ayun na mga kababayan, according ho kay, Attorney Kautman, hindi raw basta-basta bibitawan to ng ICC dahil big catch daw, big catch. Ha? Bakit naman biglang bibitawan kung matibay ang mga ebidensya? Ha? Na nagkaroon talaga ng crimes against humanity. Ay, sa bagay, sabi nga raw, 150 million daw buwan-buwan to Ano pa ba expect mo sa mga sasabihin ito? Nako, ito mga kababayan, andi dito ho yung bunsong anak ni Digong, si Kitty Duterte, na kung saan ay, nako, galit na galit. Ma-emotional hong nagbigay ho ng talumpati. Pahayag itong si Kitty Duterte dahil hindi ho pinagbigyan niya ng ICC Court yung kahilingan nila na ibasura ng kasong ito at si Digong dali na ho sa Pilipinas, pauwi na. Play natin. Mayong adlaw, I will not be answering any questions for today, but I will be relaying a message. So, the day he was flown to The Hague, I sent my papa on his Viber. Hindi nyo na narinig nyo, hindi nyo napansin. Hindi raw muna siya tatanggap ng katanungan pero may mga pahayag siya. Ibig sabihin, sasabihin niya lang yung gusto niya sabihin, ayaw niya sumagot sa mga ibang katanungan. Siguro, alam niya, kasi tong moment na to, tong oras na to, si dating Senador Antonio Trillanes ay nagbigay na ng mga pahayag laban sa pamilya Duterte. At according kay dating Senador Antonio Trillanes, itong si Kitty Duterte ay yung bank account niya, kasama ho yung kanyang nanay na si Abansenya, ay nakakatanggap din, naguhulog din ho. Ang iba't ibang drug lord or ito si Sammy Uy. Nakakatanggap ho yung kanilang bank account ng drug money. So, kaya ayaw niya munang makatanggap muna ng tanong. Siya muna magsasalita. Ibig sabihin siya munang may freedom of speech. Ano natin? What I posted on social media that day, it said, I will forever walk with pride, knowing that I am your daughter, your blood. The strength you raised me with will go untamed. I will stand by the promise I made you today. I love you. And dare I say it did go untamed. No, there is nothing and no one on this earth I will not face for my family, for my papa. You know, for me to be able to love this fearlessly at such a young age speaks volumes on how Rodrigo Roa Duterte raised me. Do not be fools and think he will die with his body. His fire burns in the bluest of blue through Congressman Pulong Duterte, Vice President Sara Duterte, Mayor Baste Duterte, and through me, was nobody yet but Justice Kitty. Would also like to say na he's strong as ever, strong still, while his body might become frail, spirit as breakable as always. He
didn't really discuss what happened today, but I asked him now, what do you feel? What do you think? What do you want them to know? Invictus, out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloodied but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the Hayaan na natin, nagtula na eh. Ha? Oh, ayun mga kababayan, disappointed ho itong si Kitty Duterte sa inalabasyon ng desisyon ng ICC na mapagbigyan yung kanilang inaapilan na makalaya, makauwi na to si Digong at ibasura na yung kaso. Ang problema rito mga kababayan, itong buong pamilya Duterte, mukhang may kakaharaping lahat kaso eh. Ha? Hindi natin alam kung makukulong lahat itong mga ito. Okay, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Update lang tayo. Maraming salamat. Bye-bye po.